message sa akin. Now it's urgent to have this fun. Trying to block it to the hand is just bound to the back on the close related to the background. Now the fear of the big one is increased flight and control. As if he was to reach the job, one thing thinks about it the whole Tuesday, I'll do it very comfortably. As she also urged people not to be overplayed by their dreams. Act according to instruction. Gun man eh. Japanese authorities have investigated. They have the government, the Bureau of COVID and Media. They say that there is no reason that Japanese people are not leaving authorities. Seismologists have long warned that after a prediction of the wind and earthquake, science justifies the area. Over the past 2 weeks, more than 100 small quakes have ramped. Oh, galing ka? This year po ay isang napakalaking blessing po sa amin dahil napakatagal po namin pinapangarap po na magkaroon pa ako ng sariling bahay. Mangyayari while I'm talking right now, so for next move po, yung feeling ko talaga na hindi ko pa rin makapaniwala Dili maayo nga. yung happiness ko Ang kanya talaga. naman abba. Ay, nalito ang pag-ibig na po pag-ibig Ba, Very happy when I able to go out now. And I'm really happy to give my son and wife the opportunity to have that. You know, so much Ayaw na makabukog. traveling to find money to buy a house now. So it's really good that we can have that opportunity. Thank you, Lord, sa pagkakataon na po ito this year. Grabe guys, na parang ito sad. Okay. We are very happy to share our journey. Lahat po na nakapalo po sa amin. Alam niyo po kung ano yung mga pinagdaanan po namin. Nakilala ko si David, wala po talaga kami sa wala. From nothing. And hindi po naging basihan po ang pagmamahal ko sa asawa ko nung nakilala ko siya. Dahil pinakamalaki ko siya dahil sa pagmamahal ko. Palagi kong sinasabi, magsimula man tayo sa wala, magtulungan tayo ng successful ang ating mga pangarap sa buhay. My husband and I have been together for 7 years and we've been living in Australia for 5 years. I start arriving in Australia around 2018 and doon ko nag-start ang buhay namin bilang teacher. Camper van is doon ang tirahan namin. At the same time, yun po ang sasakyan namin. So every time my husband goes to work, ay dala-dala ko talaga yung camper van. Doon na rin po ako sa family ko. Dahil sama-sama talaga ako sa asawa. Ano lagi? O bakit balay ka to? Kung truck, yan sa ilo, kasi maabang ka. Wala Mo, i-drive ba sa ilo ba? Ilang balay? Asa mo talaga mo? Just one. Asa, bami ka, oo, dato na mo balay. Truck dahil kami nakatira, maaga talaga ako magsimula sa trabaho. Habang yung asawa ko, dinadrop siya sa cluster, sa daycare. Pagbalik niya, ay marami na akong nakutas. Ayaw ko nung sila inanitas ng nagpasway pa. It's never designed to be easy na Here? marami tayong gusto sa buhay. Here? Makukuha lang natin ito na nakaupo lang tayo na wala po tayong ginagawa. Kailangan mo talaga magsisikap. At hanggang how many months namin yung ginagawa, nag-invest po ako. Lumaki talaga yung kanto in 9 months sa campervan. Hanggang pinanganak ko si Sylvester. We moved to shipping container. Yung shipping container, guys, grabe. Wala pong sink, wala pong toilet or bathroom. We can't shower inside the shipping container. We have to shower outside of the shipping container. And Sylvester was born around winter. Kaya napakaliit. Kami ako dahil we was continuing. Australia man. Dahil doon po kami nakasalalay sa sofa. Bumalik ako sa pamilya
Kasi yung tinood, di ba? Nasod. Kung natakot ko talaga ako na kaming dalawa naman sa Buster. Na hindi ba? Pagkaman mo niya ba? Iyawan sa yung pana? Iyawan mo kay dato man? Ano ba? O pag gusto niya? Pag sumasama Iya, kami Papa? sa asawa ko, kaming dalawa yung sa Buster ay tumutulong kami sa Candidates League. Diyan man sa Pero Pilipinas. sa Nakabigatong Buster, nanagdat sila. around 1 year, we started to put him in daycare at nag-continue po ako sa pagiging full-time sa pagiging fruit picking. Bilang ina po na nilalagay niyo po yung anak mo sa daycare. Ang sakit po sa puso kasi umiiyak yung anak mo. Tapos kaming mag-asawa, yung iniisip namin ay magtrabaho, maghanap buhay para lang talaga makaipon. Daycare ni Sylvester. Here, I Ano suppose. yung bili na na lupa? Bayad. Mahal po. Mahal. It's not around. Because we didn't even work. So, sa Buster was 2 years old. Dumating sa point na gusto ko bumili ng bahay. Kasi for how many years po na yung buhay po namin, we have now permanent address. We have to go somewhere else kung saan ang buhay. Kasi tingin ko, it's depends by seasonal. So, kung seasonal na ng apple, iba't ibang state, kahit saan kami pinagkakon, from Queensland, from Victoria, Tasmania, New South Wales. Every year po, rotating po siya. Most of the time, we are very isolated from people. No one's around. Kaya, minsan, in real life, makikita niyo po kami sa vlog. I'm very talkative. Pero sa loob po ng taon, most of the time, we isolated ourselves from other people. Dahil, usually po, tumitira talaga kami sa farm because it's a lot cheaper. Meron kaming butter van or caravan is less po ang price po ng farmer po sa amin. Buster was 2 years old. Dumating sa point na gusto namin bumili ng bahay. Remember that time, we really went to buy a house. And then, wala kami masyadong savings. So, yung ginawa namin, we tried to borrow money from the bank. Kasi yung food picking is not a consistent job. It's not consistent income. Kaya hindi yung din sa bank na pautangan po kami. I feel very broke like that. Very sad because I got rejected by the bank when I tried to borrow money. And then later on, the next year after again, I got rejected by it. Sobrang lungkot po namin. Kasi kung tuloy po namin, siguro wala talaga ng chance yun. Nagkaroon kami ng bahay. Kasi Yung isa? gusto namin magkaroon ng bahay para sa anak ko. Kasi Eh, manito. Kamura man dito yun. Kamura man dito yung kamo. Walang kaibigan. Kasi gusto ko talaga namin bumalikan sa bako ko. Nag-isip ko namin, siguro hindi talaga para sa amin. Hindi talaga para sa amin. Later on, nag-start po ako sa vlog. And hindi ko po expect na some people they are inspired by our story. Kasi at first, hindi ko ako i-share po yung buhay namin dito sa Australia. Kasi alam ko, maraming video guys. Especially po dahil sa mga Pilipino na assuming or expecting parang puti yung asawa mo ay mayaman. Sa posisyon ko po, hindi ko ganyan. Dahil pinakamalan ko si David, yung mindset ko is para magtutulungan po kami. Ano naman po talaga sa akin, yung priority ko po, yung pamilya ko dito sa Australia, na matupad po yung pangarap ko namin.
tagal na matagal na po talaga. Gusto ko yung mangyari. At nangyari pa talaga siya this year. Siyempre, sobrang kami nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat-lahat po na pinagdaanan namin. Hindi po madali. At dahil sacrifice, ito po lang. Ay, bago po, makamit po yung pangarap. Kailangan mo talagang mag-ibig na po. Patient in the team. Dahil alam ko yung mga kailangan na rejected twice from the back. Ano to ilabalay? Ay, Mahal na to. and it was okay. Okay. Doon pa lang pa din. Ano po namin naging pangarap sa buhay? As a vlogger, ang dami po nangyayari sa amin. Nare-receive po po ito sa amin. Of course, hindi nila alam kung totoo na within purpose. Gusto namin magkaroon ng bahay, matagal na, pero hindi namin yung kaya in the last few years. Then, later on, for me, I'm very happy to share what we do is inspired ako. Marami man sa inyo nag-judge, or marami man sa inyo is importante. Alam mo, kasi rin mo, may mga plano kayo sa buwan. Sobrang salamat po. Nakipag na po namin ang bahay na pinapangulat ko na kahit sino man ang nakilala natin sa buhay natin, nakikita man natin na may mga achievement kasi mayroon na silang mga sariling bahay. Maganda yung ibig sabihin na hindi mo rin makukuha balang araw. Ako kasi ay may tatlo Pilipina in Australia. So then, is nakikita ko talaga ng mga sarili na silang bahay. At sila din naging inspiration ko sa buhay na I'm happy for them. At sinasabi ko po sa sarili ko na sana ngayong araw ay ganyan din po kami. I'm such a wonderful wife and I'm so proud of you. I'm so proud of you, so many years. At ito na po, nabili ko ng bahay this year, 2025. Dahil sa ipon po namin sa komunitas, and also po sa vlog din po. And I just want to say, thank you po sa Lagyan ako ng support po sa vlog din po. Support po sa akin, sinuha ka namin sa komunitas, appreciate po sa buhay po namin, sa pamilya kaya super thankful po ako sa mga followers. This year po, ay bumili po kami ng bahay. I'm very proud na hindi po namin kailangan or we didn't need to borrow money from the bank. Which is something napaka-proud po namin mag-asawa. Good morning! Nasa cabin po kami. Ito po si Dave. Nagkukulit po kami ng wood. Ito po yung Kinsa to siya, Jer? Ako tong tanawon. Kinsa to siya? Welcome to the Ninoy Aquino International Airport in the Philippines. I rep the Philippines about Ako niya siya. Marila si. Pwede po kasin. Manila sin, Mari asin. Maligayang pagbabalik mga boss, ang ating bida sa video na ito ay ang undefeated babaeng boxer ng Philippines. Big shout out to Pinoy Boxing TV. Please subscribe, like, and share. Isang hindi matatawarang na kwento ng determination at tagumpay ang isinusulat ni Wenny Klein Amazon Ferraro sa mundo ng professional boxing. Mula sa kanyang bayang sinilangan sa Valencia City, Bukidnon, at kasalukuyang naninirahan sa Cagayan de Oro City,
Si Verano ay nananatiling walang talo at kinilala bilang kampeon ng World Boxing Council WBC Asia Female Flyweight. Sa kanyang edad na 31, si Verano ay may impresibong record na 13 panalo, Galing ang walang sinina. talo, at siyam sa mga ito ay napadalunan sa pamamagitan ng knockout. Ang kanyang orthodox stance at taas na 5 feet 3 inches ay hindi naging hadlang upang dominahin ang kanyang mga laban sa flyweight division. Nagsimula ang professional na karera ni Verano noong ika-27 ng Abril 2013. Mula noon, sunod-sunod na tagumpay ang kanyang naitala laban sa iba't ibang boksingera mula sa Pilipinas at Thailand. Ilan sa mga kilalang laban niya ay ang mga panalo kontra kina Juan Abalong, Kim Acto, at Alet Jimenez. Ang isa sa pinakamatingkad na tagumpay sa kanyang karera ay ang pagwawagi niya ng WBC Asia Female Flyweight Championship. Ito ay nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga nangungunang babaeng boksingero sa rehiyon. Sa isang gabi na tumatak sa kasaysayan ng pambabaeng boxing sa Pilipinas, buong tapang na sinuong ng pambato ng Cagayan de Oro City na si Wendy Klein Amazona Verano ang teritoryo ng kalaban upang agawin ang corona. Noong ika-26 ng Oktubre 2023, sa maliwanag na entablado ng Space Plus Bangkok, RCA sa Bangkok, Thailand. Hinarap ni Verano ang kinatawan ng Thailand na si Kadesara Jagpakdi na kilala rin bilang Quezon Uncut, only post. para sa bakanting titulo ng World Boxing Council WBC Asia Female Flyweight. Ang laban na ito ay hindi lamang isang simpleng pagtutuos. Ito ay isang pagsubok ng katatagan, Kasi dili mo sa diskarte, basa na lang. at puso sa pagitan ng dalawang determinado at magkaibang mandirigma. Papasok sa laban, si Verano ay may malinis na kartada. No, sana sinina. Sa kabilang banda, si Jalal Bakti ay may bentahin ang paglalaro sa sarili niyang bayan, suportado ng kanyang mga kababayan. Bago pa man magsimula ang laban, kapansin-pansin ang bahagyang bentahin sa taas ni Jalal Bakti. Ngunit ang kinang sa mga mata ni Verano ay nagpapahiwatig ng isang matinding determination na hindi matitinag ng ibang kanyang. Sa opening round pa lamang mga boss, agad na ipinakita ni Verano ang kanyang diskarte. Sa kabila ng pagiging mas maliit, epektibo niyang pinagiging ang snatch gamit ang kanyang matutulis na straight punches. Hindi matagal, nagsimula na siyang magpakawala ng mga lakas na suntok, mga power Mga babaye? na tumatama sa ulo at katawan ng Thai boxer. Sa huling bahagi ng unang round, isang matinding right hook mula kay Verano ang humali kay Jack Bakti. Tila nasa pilit ng alanganin ng Thai fighter, ngunit iniligtas siya ang pagtatapos ng round. Isang malinaw na mensahe ang ipinadala ni Verano. Hindi siya nataon para makipaglaro. Sumali sa labanan ng Ukraine at Russia. Pinoy, kapwa Pinoy. Ibig sabihin, Pilipinas at Pilipino sa Russia. Magkalaban dahil yan na. Okay, sila ng bansa na nire-represent, mga kapatid. So, alamin natin ito. Sama-sama natin panoorin at bigyan natin ng reaction and commentary. Nakakalungkot isipin na Kadawat sa Pilipinas beauty. Pilipino. Itong video ko ay mula kay John. Sabi natin kasi mula nung makalimutan mag-subscribe sa kanilang channel sa sa ibaba. Kung bago ka pa lamang dito at like mo yung mga ganitong klase reaction video at commentary, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever may pinabago tayo or action video. Huwag na natin patagalin pa. 20 minutes. Ako ng pag-zoom. Ay dalawang Pilipinong bandido na so magkaibang bansa sila, no? Isa Ukraine, isa sa Russia. Hi guys! Panood to ni Mama na mamawin.
Umat. Marami kasi na niyan factors mga tol. Yung isa pwede na nag-migrate na yung pamilya dito sa Russia o kaya dito sa Ukraine. Diyan na rin siya pinanganak. Well, may dugong Pilipino pa rin siya. Pwede natin sabihin niya lalo na kung pareho magulang niya Pilipino. Diba? May dugong Pinoy pa rin siya. Pero siguro Ukraine citizen o Ukraine na citizen, Russia citizen na siya dyan. Tapos lumaki na siya dyan. Dyan na nagkaroon ng trabaho at dyan na pumasok sa military. At dyan na siyempre, dahil tagal yun sila, ito yung bansang yung pinaglalaban nila. Walang pinagkait pa mga kapatid. Thanks for watching, guys. Today is July 6, 2025. Sa Maribeles Gawis, Bohol. Nandito si Mama. Sa update sa patuloy na pagbaka ng Ukraine kontra Russia, matapos matoda sa isang sagubanan sa Pilipino mercenary ng Russia na si Henry Police Jr. noong March nitong taon. Abay isa na namang mercenary ng Ukraine ang natuna sa pagbaka. Siya si Brian Samantha Aswad na isang Pilipino. Ang mercenary ng Russia na si Henry mas kilala bilang Hansa Boska at ito na sumano ng Ukraine legalist gamit ang isang drone habang ay nagbubutok sa isang battlefield. Habang ang Pilipinong mercenary na Ukraine na si Brian Aswad ay pilotas nitong nakaraang linggo lamang sa Inis ni Kuya Perte, basa. Kamay na lang. Duha na lang, kamungit. Duha na lang, kamungit, guys. Mahurot na. Wala, kanisak na. Karon na buhuman ni ha. Uksa na lang ma. Wow, uksa na lang jud ma. Wala jud lain. Uksa na lang jud. Winner. Winner na si Mama, winner. Hurot na. Yan, kaya sunod ikaw na. Ikaw na. Ikaw mo na bungit. Ikaw na bungit. Oh. Na. Tangan ko tayo. Tangan. Mo na may tanan. Mo na may tanan. Gamay ako. Sa involved dito kung titignan mo Ukraine sa Russia. Alam guys. Alam. Tulong guys. Isang 25 minutes na guys. Magmula na ako. Ano? Malapit na ang oras ng kailangan. Tawag ng kanyang isa. Habang inaalis ang pizza sa harap
Opo, mama. Sagot ni Amika. Sabay abot ng baso ng tubig sa kanyang nakakabatang kapatid. Gets mo. At gaya ng nakasanayan. Yung pag-ibig ay ipasakit. Para sa iba. Sabi niya, dahil masama ang pakiramdam, nag-iwan sa bahay. Kapag nakalang dito, anak, huwag kang lalabas, ha? Baka ikaw na agad pagkatapos ng pasal. Hindi na kanya na. Sabi ng kapatid niya. Opo, papa. Magbabasa na lang po ako ng libro. Sabi niya. Hindi na yun.